Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po, Mark Narboneta here. Nung nagkaroon ng Pangulo ng SONA, nagsalita siya sa SONA, ay may mga nabanggit siya ron. Kumaga nag-aantay yung mga tao at ginigradean siya. Mapa-supporting the government at yung mga against. At dun nga, pagkatapos ng SONA niya, ay nakataksang katakot-takot na mga comments ang narinig natin. At saan katakot-takot na mga pasasalamat, paghanga, at palakpak. At meron din mga ka-Wonder na isang katakot-takot na pangungutya, At ito yung nang nabanggit ng Pangulo, yung tungkol sa racket, Sabi nga ni Professor Clarita Carlos ng UP, nung sila po ay nagmi-meeting sa kanilang kabinete ng Pangulo, may pinag-uusapan sila na silang dalawa lang ni Professor Clarita Carlos ang nagkakaintindihan and the rest of them hindi. Kasi ang Pangulo malalim, nagre-research at tinitignan niya yung future tech na para makatulong sa bansa natin na nakita niya na hindi maintindihan ng ibang tao, ng ordinaryong tao. Maliban lang kung bubuksan mo yung isipan mo. Ang pag-uusapan natin mga ka-Wonder, itong rocket, sariling rocket ng Pilipinas. Magla-launch tayo ng sariling rocket, magkakaroon tayo ng sariling rocket natin dito sa Pilipinas. Ito ba'y nakakatulong sa atin? Dahil ito po'y pinagtatawanan at yung iba naman ay pinupuri ito. Before that mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo po yung all. Marami pong salamat. So yun nga, isa dun sa nag-comment, nabasa ko, if I'm not mistaken, ay ito si Robin Padilla. Na why instead of rocket? Para kasi sa kanila mga ka-Wonder. Actually, these people, for me, I think they are just looking doon sa horizon. They are not looking beyond, lagpas. So, ibig sabihin yung perspective, yung isip ng Pangulo, yung kanyang dream, ay lagpas-lagpas doon sa tinitignan lang ng tao, na limited. So, yun nga. Kaya nga sabi ni PBBM, mag-rocket launching tayo. At tinatanong nila, bakit daw hindi subway ang unahin, At bakit daw hindi bullet train? In fact, yung subway po ginagawa na, ongoing na yan, last year pa. At minamadali nga, At malapit na rin matapos, siguro by 2027, 2028, matatapos na siya. Well, yung bullet train, siguro sa nakita ng Pangulo na meron tayong mga MRT, LRT, Kaya I think nakita ng Pangulo na sapat yan for now, yan muna. At kung itataguyod niya itong rocket, mas malaki ang maisosustain nito in the future. Ngayon, pag-usapan natin itong rocket na pinagtatawanan nila. Na ito nga sa picture, Kita natin to na inspire tayo. Maganda siya, pero yung iba sinasarcastic ito. Ayan. So, yan, nakapost dyan. Sabi dyan, save the date. February 14, 2027, the Philippines targets its first ever sounding rocket launch on February 14, 2027 under the government's SICLAB project, Yan. So, I hope na hindi ito nagsarcasm. Pero anyway, nabanggit ng Pangulo na ito ngang rocket. Alam niyo mga ka-Wonder, dun sa mga nangungutya, para maintindihan nyo, anuman kulay natin, red, berde, anuman, dilaw, pink, anuman, blue, hindi lang ito tungkol sa rocket, Kala niyo ba tungkol lang ito sa rocket? Dahil kapag narinig natin yung salitang rocket, parang nakikita natin parang unrealistic. Unrealistic yung kapag hindi mo alam yung technology. Kasi sa ibang bansa meron ito Why not in the Philippines? Diba? Unang pumapasok kasi sa isip natin, space, space exploration, kagaya ng itong kay Elon Musk, Ano pa? Yung mga paglalagay ng kung ano-ano dyan, pagta-transfer sa moon, yun siguro nasa isip nila. Na kung ano-anong iniisip nila na hindi naman yun ang primary na interpretation ng Pangulo pagdating sa pagkakaroon ng rocket. Yun nga, pero sa Pilipinas, mga ka-Wonder, ang pagkakaroon ng sariling rocket technology ay higit pa sa pagpapadala ng bagay sa kalawakan. Kaya maganda itong breakthrough kung ito yung mangyayari. Dahil ito'y tungkol mga ka-Wonder sa siyensya, tungkol sa teknolohiya, tungkol sa national capability, tungkol sa disaster preparedness,
No? Ano pa? Communication at pagiging mas independent ng ating bansa pagdating sa space technology, mga ka-wonder, no? Hindi na tayo aasa-asa pa. Ay, ngayon nakikita na, naiintindihan na nila. No, siguro yung mga nanonood na hindi alam na DDS o anti-Marcos, naiintindihan na nila na ito nga itungkol dun sa mga nabanggit natin. At ngayon, papalapit na sa Pilipinas, mga ka-wonder. Papalapit na ang Pilipinas sa isang mahalagang milestone. No? Breakthrough and milestone. At for me, no, hindi ito breakthrough talaga sa buong kasaysayan. Maari sa ating bansa. No? Itong sinasabing unang-unang liquid fueled sounding rocket launch mula sa Philippine soil. Liquid fueled to, mga ka-wonder. Na ang target ay isagawa sa Cagayan 2027. Yan ang target. Kaya nang pinakita natin sa picture. To be exact, may given exact date dito, February 14 pa. Una, ito ay technological independence nga. Gaya ng banggit natin, hindi na tayo aasa-asa. Dahil sa ngayon, mga ka-wonder, kapag kailangan natin magpadala ng satellite sa orbit, no, iniikutan, doon sa labas, sa kalawakan, umaasa tayo sa foreign launch providers. Siguro sa Amerika, o kung ano man dyan, meron. Halimbawa, itong Filipino-developed na satellites, gaya ng Maya 5, meron tayo niyan, Maya 6, no? Ay isinakay pa yan, mga ka-wonder, para maidala dun. Para madala saan? Dun sa SpaceX Falcon 9, para makarating yan sa international space. So kung may sarili tayong rocket, hindi na tayo makikisakay. Madadala yan doon sa kalawakan. So maganda yung international cooperation natin, mga ka-wonder, pero nga mas maganda kung unti-unti nating i-develop yung sarili nating kakayahan. Hindi na tayo aasa ng aasa. Diba? May sarili kang rocket technology. Isang itong hakbang, no, patungo sa technological independence. Diba? Hindi ka na asa-asa. Pangalawa, mga ka-wonder, para sa ating mga scientists at saka mga engineers, no? Hindi naman overnight, mga ka-wonder, ang paggawa ng isang advanced rocket. Gaya nung paano ito na-discover. Inisip yan, pinag-aralang mabuti. Kaya kailangan ng experts dito, mga ka-wonder, no? Kailangan dito ng mga scientists and engineers, no? Physics, electronics, mga material science, no? Yung mga sinasabing computer systems at propulsion. Yan yung mga kailangan. At kaya itong rocket, mga ka-wonder, itong sinasabing programa ng Pangulo na rocket program, ito ay magiging training ground, mga ka-wonder, no? Para sa mga batang Filipino scientists at engineers. Meron na silang hands-on, no? Kaya hindi na tayo mahuhuli. Huling-huli na nga tayo. At nangangarap ang Pangulo na magkakatotoo naman, may humahad lang naman ng mga talangka at kulang sa kaalaman. Diba? Ang nagmamarunong pa, ang Pangulo nakikipag-coordinate sa ibang bansa at nakikita niya yung kalamangan ng rocket at naisasuggest sa kanya at naisip niya na pwede. Why not? Tapos dito sa atin, sariling atin, tayo pa yung magsasariling magdi-disappoint sa sarili natin. Kaya hindi dapat pinapakinggan yung mga negatibo na yan. No? At itong rocket nga, mga ka-wonder, bukod sa makakapag hands-on, itong mga batang scientists at engineers natin, ang objective nito, no, sa 2027 test launch, kabilang yung ipag-develop itong Filipino expertise sa rocket technology. I-develop natin yan. No, yung paghahanda para sa future space launch activities. Pag may sarili tayo yan, no worries na. Kayang-kaya na natin i-exhaust pag may sarili tayong rocket. Yung space, mga ka-wonder, makakapag-explore tayo. Hindi lang explore, itong ginagawa ng rocket na nabanggit nga natin kanina. At pangatlo, sa nakikita natin, alam natin na ang bansa natin ay prone sa mga disasters, sa mga fictitious, sa mga acts of God, no? Lindol, bagyo, sakuna, no? Climate change, dala na yan, given na yan. Napakahalaga nito, mga ka-wonder, no? Para sa isang bansa na tulad ng Pilipinas, na palaging nakakaranas nga ng bagyo. Yan, yung baha. Ngayon, itong dinaranas ng nating ng mga tao, na baha rito, baha doon, minumura nating gobyerno. Yung mga landslide, nakaraan, nakita ko dito sa news. Dito yata sa Baguio yan, nagkaroon ng landslide. Lindol, dito sa may bansa yan, nakaraan lang, ang naka 7.4, pero nagkakatanggalan yung mga structures. At iba pang mga kalamidad. Yan yung ating panangga. Response natin, mga ka-wonder, para ma-detect natin in advance, no? Para meron tayong pang-depensa, pang-respond kapag dumadating, at of course, hindi natin mapipigilan yan.
Although may mga bansa meron yan, gaya ng Amerika, but they still, no, nakakapag-prepare sila. Nakakapag-responde sila sa mga disaster. No, mas malala nga kanila dahil talagang naranasan nila yung mga cyclones na yan na talagang buhawi na kinakain yung mga bahay dahil dun sa geography ng kanilang bansa. At tignan natin mga kawander yung naging halaga ng satellite technology. Satellite sa taas. Di ba napakalaking halaga? No, ngayon, nakakagamit tayong computers. Nakikita natin yung mga bagay na na-explore natin because of yun nga, yung sinasabing nating satellite technology. No? At may mga iba pang babanggitin ako dyan pero baka bawal. No, kasi medyo hindi yun pinapasiguro discuss ni YouTube. At yung sinasabi nating Diwata 1, no? Yung unang Filipino-built satellite, no? Nakatulong yan sa ating Earth observation. No, naging bahagi yan actually mga kawander, no, ng pagbuo ng sariling kasaysayan ng Pilipinas. Nung gumamit tayo, yung paggamit natin ng space technology. Kaya kudos sa mga scientists natin. At lalong ma-explore yan kapag mayroon tayong sariling rocket. So sa hinaharap or sa future mga kawander, no, mas maraming satellite ang maaaring gamitin, no, para sa mga weather monitoring. Malaman natin yung bagyo, malaman natin yung mga lakas ng hangin sa kuna. Hindi lang yan. Yung mapping, syempre, nakikita yan sa taas. Diba? Agriculture at saka yung disaster assessment. Kitang-kita natin para ma-assess natin yung mga yan. Agrikultura, ano pa, yung mga disaster na nangyayari, mas madali. Kasi meron tayong ganyan teknolohiya. No? Pang-apat na nakita ko, mga kawander, itong agriculture nga, nabanggit na rin natin dito. Na yung agriculture at saka disaster assessment. So, agriculture at food security. Isa yan sa mga problema ng mga kawander na binabanggit ng Pangulo noong nakaraang taon. At yan ngayon ay mariresolbahan pag may sarili tayong rocket. No, kasi ang satellite data, mga kawander, ay maaaring gamitin yan para makita yung kondisyon ng agriculture lands. Yung mga taniman natin, sakahan. Yung mga pagbabago ng vegetation, nakikita yan. No, naobserbahan, namomonitor. No, at epekto nitong kalamidad, no, sa mga pananim. At dahil dyan, maiiwasan, mapag-aaralan, of course, may improve natin yung ating food security at agrikultura. No? At yung susunod, no, yung mula satellite ng Pilipinas na dinisenyo para suportahan yung agriculture. No, yung maritime monitoring, disaster risk reduction at national security applications. So, ang daming sakop nito na talagang kailangan talaga natin, lalo na sa kondisyon ng ating bansa. Kaya pag pinag-uusapan natin yung rocket, wag natin pagtawanan yung Pangulo kasi nagmumukha tayong primitive. Nagmumukha tayong behind. Why not? Itong Paxilica, inoobserban, pinag-aaralan pa. Malaking tulong pag naging successful yan. No, dapat i-weigh things out nga kung yung consequence na negative is mangmatagalan habang buhay o panandalian lang. At mas malaki yung benepisyo na makukuha. Yun, tatimbangin natin. No? Kaya pag pinag-uusapan natin yung rocket, mga kawander, hindi lang ito tungkol sa mga astronaut. No? Hindi lang yan tungkol sa astronaut. At yung rocket, mga kawander, sasakyan yan. Papunta sa taas o doon sa outer space. No? At yung panglima na nakita natin, etong national security. Kaya America advanced yan nadedetect nila agad Dahil meron silang sariling rocket. Diba? Satellite na naidalangan nila doon. No, isa pang napakahalagang aspeto yan, yung national security. Kasi sa atin, bansa, archipelago tayo, binubuo tayo ng islands at napapaligiran tayo ng tubig. No, yung ating bansa. Napapalawak natin, mga kawander, ang ating maritime territory. Kasi napakalawak ng ating maritime territory, mga kawander. Hindi natin makita, pinasok na nga, nakarating na nga yung China sa bandang ganito. Hindi natin alam. Dahil wala tayong monitoring, mga kawander, no, sa ating mga territory. Kaya naintindihan dapat yan ng mga nangungutya. Umaabot niya sa Nueva Ecija, sa Bataan, kung saan-saan umaabot yung China. Bakit? Bigla na lang tayo, nagre-report na lang, may nakitang barko. Nakapasok na. Dahil wala tayong capacity to monitor yung ating mga territory. No? Yung bansa natin bilang archipelago. Kaya mahalaga ang satellite, mga kawander, yung satellite-based information para sa monitoring ng ating karagatan, especially dyan sa West Philippine Sea. No? Yung mga illegal activities dyan ng mga Chino, no? Yung mga pasaway na nang bubuli sa atin, nakikita natin. At yung mga disasters at iba pang national security concern
na magkakaroon tayo ng mape-prevent natin yan, mamamonitor natin yan. Hindi ibig sabihin mga ka-wonder, no, na yung ating sariling rocket ay automatic na magiging military weapon yan. Yun nakikita natin na ayokong banggitin kasi baka maano tayo ni YouTube na ginagamit yung satellite as weapon. At yung punto dyan mga ka-wonder, no, magkaroon tayo ng sariling capability. Capability na alin? Na makapagpadala tayo ng space assets kapag kinakailangan. Hindi babiyahe pa tayo, pasakay naman sa inyong rocket. No, hindi na pwede naman ilo-launch na nga sa 2027. Suportahan na lang natin. Pang-anim na nakita ko mga ka-wonder, of course, ito isa pa. Napakahalaga. Yung communication. Kasi mga ka-wonder, libo-libo ang isla sa Pilipinas. May mga lugar dyan mga ka-wonder na mahirap abutin ng conventional communications infrastructure. Mahirap talaga. Hindi mo yan kaya. Pero kung meron tayong ganito, I mean, in a sense na kailangan mo talagang bigyan niya ng time at gawa ng paraan para ma-monitor mo. Hindi nga napakahirap. Unless pag meron tayong sariling rocket, no? Makapagpadala tayo doon ng mga systems para may monitor natin yung mga bagay sa baba na sakop ng ating territory. No? Itong satellite technology, mga ka-wonder, nakakatulong ito mag-provide ng alin. Ito yung gustong-gusto natin, yung connectivity. Thanks to the advent, no? Itong internet, computer, the power to connect people. No? Na-connect tayo. Dati sinasabi lang, nga sabi Pilipino ro, mga mukhang unggoy, mga umaakyat daw yan sa bundok, sa puno, ganun ang tingin sa atin ng ibang bansa. Pero nung nakita nila through the power of social media, through the power of internet, satellite, hindi pala totoo na yung mga Pilipino mukhang unggoy tapos umaakit daw sa puno. Di na brainwash pala sila ng mga loko-lokong nagpapadala ng maling impormasyon sa kanila. Nakita nila na ang gaganda pala ng Pilipino, ang gaganda, ang gagwapo. Hindi lahat, pero hindi totoo yung sinasabi nilang unggoy naman mga ka-wonder. Hindi naman totoo yun. No? Kaya habang lumalawak yung ating space program, gaya nga nitong si Elon Musk, pinapalawak pa niya ng gusto. He is exploring because alam niya na ilang porsyento pa lang ina-explore ng tao. No? Yung brain nga natin ilang porsyento lang ating nagagamit. Ilan lang. Kaya maaari itong magkaroon mga ka-wonder ng epekto sa telecommunication, sa digital connectivity. Kaya ang tulong niyan dito sa atin, malaki. No? Of course, may mga haharang yan. Alam nyo na, kapag yan natupad, kami humarang yan. O meron dyan, makikipagkontrata na, maaaring ganun. And anyway, pang-pito sa nakita natin, yung industry and jobs. Marami itong may tutulong sa industriya, trabaho. Dahil hindi lang sa gobyerno maaaring makinabang dito mga ka-wonder. No, hindi lang gobyerno. Kapag lumago yung Philippine space industry, maaaring magkaroon ng opportunities kanino sa atin. No, sa Filipino companies, sa electronics, software, telecommunications, manufacturing at advanced engineering. Ang laking tulong yan sa mga nabanggit natin. Hindi na tayo mahihirapan, gagaan yung ating bansa. At maaaring magkaroon ng high-skilled jobs. No? High-skilled. Kasi nga, ito high technology na. No, hindi kailangan mga ka-wonder hanapin ang ating engineer sa ibang bansa. Marami tayong mahuhusay dito Hindi nga nabibigyan ng halaga. Nandoon sa ibang bansa. Sabi nga nila itong Saudi, halos Pilipino nag-build niyan dahil maraming magagaling na Pilipino. No? Bakit sila nandoon? No? Yung space program maaaring maging bahagi yan, mga ka-wonder, ng pagbuo ng high technology economy. Yan ang problema natin, yung ekonomiya. Pero kapag meron tayo niyang proyekto na yan, na teknolohiya na yan, yung space program, maaaring maging bahagi ng pagbuo ng alin? High-tech na technology. High-tech at high-tech technology economy. No? Pang-walo, pang-siyam, binibilisan natin mga ka-wonder para hindi tayo mainip. At pang-walo nakikita natin mga ka-wonder yung national pride. Of course, I'm proud as Filipinos. Kita mo yung bandera mo. Nililipad ng rocket, nila-launch. Diba? Proud, Philippine-made. No? May malaking symbolic value ito. Pagkakalaon ng sariling rocket capability. Diba? 10 taon na nakalipas noong 2016. No, nung unang-unang Filipino-built satellite in orbit, yung sinasabing Diwata-1. 2016 pa yan. Itong mga kabataan na nakita natin. If I'm not mistaken, mga kabataang mga tatalinong nagbuo niyan. No?
At ngayon, mula sa paggawa ng satellite, unti-unti nating tinatahak yung susunod na yugto. Another chapter, pag binuksan mo yung libro ng Pilipinas, may another chapter tayo. Itong rocket, pag-develop ng sinasabing capability na mag-launch mismo mula mismo sa ating bansa. So ipinapakita nito mga ka-wonder na hindi kailangan manatiling consumer lang tayo. Kailangan maging producer din tayo. Dito sa Pilipinas, magkaroon din tayo ng sariling advanced technology. Maaari rin tayo maging creator and developer mga ka-wonder. Yan ang maganda. Pero dapat mga ka-wonder, tandaan natin, lahat ng bagay maganda. Pero dapat may tamang direksyon. Hindi dapat puro prestige project lang ang rocket program. Dapat may malinaw ito na return sa Filipino people. Ina-expect lagi natin yan. Anong pakinabang natin dyan? Anong mapapala namin dyan? Filipino pero nagiging Korean. Anong mapapala Korean? Anong mapapala namin? Anong mapapala Korean? May hihita ba Korean? Mga ganun. Kaya dapat suportahan mga ka-wonder ang universities, research institutions, tsaka mga scientists at engineers. Suportahan yan. Kasi sila yung magagamit dyan. Manpower. Diba? Sila yung mag-aaral, mag-hands-on. Kaya dapat transparent ang paggamit ng pondo. Kaya yung mga kawatan dyan, maawa naman kayo sa Pilipinas. Kasi bakit? Pag namatay kayo, hindi naman kayo pupunta sa langit. Susunugin kayo sa impyerno ng habang buhay. Alam niyo ba yun? Hindi niyo ba alam yun? Basahin niyo yung Bible. Ilang beses binanggit ni Jesus yung hell. Kasi bakit? Seryoso yun at totoo. At kapag namatay kang magnanakaw, mandarambong ka, akala mo yung pagnanakaw mo, pag-stay mo rito sa mundo habang buhay, nagkakamali ka. Dahil one day, mamamatay din. Tayong lahat. Pupunta ka sa impyerno. Kaya pag-isipan mo yan, huwag ka na mangawat. Pigilan mo na yung pagka-kleptomanyak mo. Dapat maging transparent sa paggamit ng pondo. At higit sa lahat mga ka-wonder, dapat magkaroon tayo ng sinasabing long-term national space strategy. Alam ni PBBM, nabanggit niya ata yan na hindi lang nakadepende lang sa isang administrasyon. Pagkatapos nito, tutuloy ba yan ang susunod na administrasyon? Alam niya ba yan? Meron ba siyang interest dyan? Hindi yun dapat Dapat ito'y ituloy, long-term. Kasi ito'y magiging success ng ating bansa in the future. Look at what Ferdinand Marcos Sr. said. Na kapag natayo yung Bataan Nuclear, mauunlad ng bansa. What happened? Cory Aquino didn't hearken to what Marcos said. Sabi lang, Marcos tatak Marcos. Ano nangyari? Diba? Look at the other countries, neighboring countries, na may sariling nuclear power plant na pag-iwanan tayo. Na sana hindi ganun crab o bengansa. Kasi itong 2027 natin na inaantay natin na rocket test, simula pa lang yan mga ka-wonder, Simula pa lang yan. Mahalaga mga ka-wonder, magkaroon tayo ng ma-realize natin. Maging realistic tayo. Yung sounding rocket na yan, bagamat hindi pa yan katumbas ng isang orbital launch vehicle. Iba pa itong rocket. Na kayang magdalang satellite sa orbit. But then again, ito'y umpisa para mapunta tayo doon. Pero yung isang successful nga na test, rocket test, na mag-launch tayo ay maging mahalagang stepping stone natin para ma-develop natin yung advanced launch capabilities. Kaya hindi natin dapat tanungin na makakapunta ba tayo ng space? Puro lang tayo pangarap. Why not? Coconut, poknut, pwede naman pala mga ka-wonder. Pwede naman. At mas mahalagang tanong, dapat nating itanong, wag na nating ikuntsain. Gaano kalayo ang kaya nating marating kung sisimulan nating buuin ang sariling kakayahan natin ngayon na. Huwag na nating ipagpabukas. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na itong 2027 rocket launching natin ay isang simula pa lang tungo sa high technology na ang bansa ay bumangon at malunasan natin yung ating mga suliranin na siyang nagpababa sa ating ekonomiya. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.